Pasensya naman, ang una na ako. Sa ganyan mong mahinang kakayahan, pinakiusapan mo pa ang kapatid mo na akitin ako. Paano mo nalaman? Li Juan, paano mo kayang ipagkanulo ang 3 taon nating relasyon? Li Juan, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Sige, ibibigay ko sa iyo ang paliwanag mo ngayon din. Niloko mo ako at matapang ka pang manakit sa akin? Ano kung sinaktan kita? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagplano ng buong palabas na ito ngayon? Gustong-gusto mo bang magsuot ng berdeng sombrero? Sige, tutulungan kitang panatilihing mahigpit yan. Li Juan, ano ang gagawin mo? Li Juan. Li Juan, Xiaoran, kayong dalawa, buksan ang pinto ngayon din. Xiaoran, pakawalan mo siya. Susunod, premium content ito. Paano mo nagawang lokohin ako? Pinayagan kita sa dramang iyon, pero sino ba nagsabing makipagtalik ka sa kanya? Hindi ko pa nga siya nakakasex. Sinaktan mo na naman ako? Tingnan mo ang sinasabi mo. Ako ang nakipag-sex sa kanya, hindi siya ang lumapit sa akin. Naiintindihan mo? Li Juan, Xiaoran, hintayin nyo lang. Magpapa-press conference ako ngayon din. Sisiraan ko kayo at siguradong matatapos na kayo. Miss. Assistant Lin, alam na ni Lolo ang nangyari sa akin. Sinabi ng chairman na ang stepmother mong si Jiaomin at ang anak niyang si Li Yue ay nangahas na pagplanuhan ka ng isang C-list celebrity. Naghahanap sila ng gulo. Kung ipapakita ko lahat pagbalik ko, mapapahamak ba si Lolo? Sinabi ng chairman na ikaw ang nag-iisang binibini ng pamilya Li. Kung may tutol ang tatay mo, pwedeng magkunwari siyang wala siyang anak na lalaki. Sumakay ka sa kotse. Uwi tayo para ayusin ang lahat ng lumang at bagong issue. Opo, ma'am. Li Juan, ang lakas ng loob mong bumalik. Tama. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na pumunta dito? Ito ang bahay ko. Pwede akong bumalik kahit kailan ko gusto. Hindi ko kailangan ng permiso ng sinuman. Ang pang-akit kay Joshua, okay lang, maraming lalaki sa labas. Pero ang magplano laban sa akin, iyan ay paghahanap ng gulo. Ikaw, Kaya kailangan kong bumalik para turuan kayo ng leksyon. pangahas ka, sinaktan mo ako sa pamilya, Li. Sasaktan kita kahit kailan ko gusto. Kailangan ko bang pumili ng lugar? Munting manloloko. Li Juan, 3 taon kang hindi umuwi at ang unang ginawa mo ay gumawa ng gulo. Wala ka bang hiya? Humingi ka agad ng tawad sa tita mo at sa kapatid mo. Humingi ng tawad. Bakit ako? Nag-abala ka bang alamin kung ano talaga ang nangyari? Kung ano-ano lang ang sinasabi mo? Ako ang tatay mo. Sabi ko mag-sorry ka, kaya mag-sorry ka. Totoo man o hindi, wala iyang kwenta. Paano kung tumanggi ako?
Walang utang na loob kang bata, naghahanap ka ng palo. Lakas ng loob mo sakta ng tatay mo, wala kang galang. Kumalma ka, inutusan ako ni Lolo na sampalin ka. Xiao Juan, ako lang ang nag-iisang anak na lalaki ng Li. Hindi mo pwedeng hayaan na kunin ni Lolo ang mana ko. Hindi na ako sasali sa gulo na ito. Mahal? Nakuha mo na ba? Ano? Ako palagi ang nag-iisang dalaga ng pamilya Lee. Magsisimula na ang palabas. Sasama ka sa akin sa press conference, hindi ako magpapatalo. Hindi ako pupunta. Mas mahalaga sa pamilya Lee ang reputasyon. Kung pupunta ako, hindi na ako makakabangon mula sa iskandalo. Tama ka, pero bakit ko naman pakialam kung hindi ka na makakabangon? Sabi ko, sasama ka, kaya sasama ka. Li Juan, pakawalan mo si Xiao Yue. Ang tatay ko ay isang nakatatanda sa pamilyang ito. Sino ka ba para pumigil sa akin? Mag-isip kang mabuti sa daan, bunso. Sa press conference mamaya, gumawa ka ng dahilan para ilantad ang ginagawa ninyo ni Joshua. 3 taon kaming magkasama ni Li Juan. Sa 3 taong iyon, nagsanay at nagtanghal ako na parang nakasalalay ang buhay ko. Kahit sa pinakamahirap na panahon, nagtrabaho ako bilang delivery rider para lang suportahan siya. At ang pinakamasama, niloko niya ako kasama ang matalik kong kaibigan at nahuli ko silang nasa akto. Joshua, kung maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan, lulumpuhin kita. Joshua, sabi mo delivery rider ka. Pero kung tama ang alala ko, hindi ka marunong magmaneho ng e-scooter. Anong klaseng delivery ang ginagawa mo? Sa panaginip mo ba ginawa? At saka, nung trainee ka pa, hindi ba ako ang nagbigay sa iyo ng bawat oportunidad? Nung wala kang pambili ng pagkain, sino ang nagpakain sa iyo? Itinago ko ang bawat record ng perang ginastos mo na galing sa akin. Ikaw. Gusto mo bang makita? Dati tayong mag-boyfriend at girlfriend, ano bang masama kung gumastos ako ng kaunti sa pera? Salamat sa inyong lahat sa suporta. Mula ngayon wala na kaming relasyon ni Li Juan. Ang bagong girlfriend ko ay Li rin ang apelido, pero hindi siya isang hamak na delivery girl. Siya ang sikat na dalaga ng makapangyarihang pamilyang Li. Kaya ng bagong girlfriend ko na ipadusa sa iyo ang natitira mong buhay kahit kailan. Pareho kayong Li ang apelyido. Bakit ang laki ng pagkakaiba ninyo? Oh? Yung tinatawag na makapangyarihang dalaga ng Li na kaya akong pahirapan? Siya ba? Huwag kang matakot, Li Yue. Maraming tao dito at nandito ako para protektahan ka. Tatawag ako agad ng pulis. Hoy, nako. Tumahimik ka! Alam mo ba kung gaano nakakatakot si Li Juan? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Li Yue, bakit mo ako sinaktan? Aray! Upo muna. Huwag po kayong mapagod. Ang babaeng ito, siya ang tunay na binibini ng pamilya Lee. Ang nag-iisang binibini ng pamilya Lee, si Li Juan. Imposible. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ikaw ang binibini ng pamilya Li. Ha? Pinilit mo ba si Yue na sabihin ito gamit ang masamang paraan? Masamang babae ka. Hindi na ako mag-aaksaya ng laway sa mga tulad mong tanga. Ikaw ang naghukay ng sarili mong hukay. Ngayon ipaliwanag mo ng malinaw. Ako, nagsisinungaling ako sa iyo sa lahat ng oras. Anak, sa labas lang ako ng pamilya Lee. Ang nanay ko ay isang kabit na umagaw ng asawa ng iba. Tinanggap lang kami ng pamilya Lee, ilang taon na ang nakalipas. Wala ako. Ang tunay na binibini ng pamilya Lee, si Li Juan na mula pa noon. Ang tunay na dalaga ng pamilya Lee ay si Li Juan noon pa man. Paano nangyari iyon? Imposible. Ikaw ang binibini ng pamilya Li, di ba? Joshua, tanga ka. Hindi mo pa ba naiintindihan? Kung siya talaga ang binibini ng Lee, bakit niya aaminin sa publiko na anak sa labas siya? Ang tanga ko. Lubos na tanga.
Ibinigay ko ang tunay na phoenix para sa peke. Lakasan mo ang boses mo. Sinasabi mo bang tanga ka? Sobra ka bang nagsisisi? Li Juan, ano ngayon kung ikaw ang binibini ng Li? Hindi ako maarte. Wala akong pake sa estado mo. Pero niloko mo ako. Iyan ang totoo. Ginamit mo ang isip ko. Iyan ang totoo. Nilustay mo ang perang pinaghirapan ko. Totoo iyan. Sinira mo ako sa loob ng 3 taon. Huwag mong akalaing kaya mo akong bulihin dahil sa estado mo. Huwag kang umiyak, Shukshu. Susuportahan ka namin palagi. Akala mo ba dahil binibini ka, pwedeng gawin ang gusto mo? Ang mga manloloko ay basura, hindi mo iyon mabubura. Hinding-hindi. Wala akong choice. Kailangan ko siyang ibagsak kasama ko o wala na ako. Kahit isang salita pa sa mga hamak na tulad mo, insulto na sa akin. Sumasakit ang tenga ko sa mga asong ulol mo. Tumahimik ka! Kung maglakas loob ka pang siraan ng ate ko, pupunitin ko ang bibig mo. Tumahimik ka! Kung maglakas loob ka pang siraan ng kapatid ko, pupunitin ko ang bibig mo. Li Yue, sinaktan mo na naman ako. Tinutulungan kita. Sinaktan kita dahil tanga ka. Wala ka bang ideya kung gaano ka kababang tao? Bakit ka naglalakas loob na sumigaw na parang asong ulol? May lakas ka ba ng loob na galitin siya? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Tama na. Kahit ano pa, niloko niya ako, iyon ang totoo. Ang video ay ebidensya. Wala akong ginawang mali. Ako ang biktima dito. Wala kang ginawang mali, ha? Sige, tingnan mo itong mabuti. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng malinaw. Gagana ba talaga ang planong ito? Maaari ba nating wasakin si Li Juan ng lubusan at sirain ang kanyang reputasyon? Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang video, hindi na siya makakapagdepensa kahit ano pa ang sabihin niya. Pagkatapos mong hiwalayan siya, ipapakilala ko sa publiko ang relasyon natin. At pagkatapos, ang lahat ng yaman ng pamilya Lee ay magiging iyo. Deal, para sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Hintayin mo ang magandang balita ako. Malinaw na ba sa lahat? Nakinig siya sa aking udyok at nagtayo ng bitag para isangkapan ng aking kapatid. Gusto niyang sirain ang reputasyon niya para madali siyang makipaghiwalay at sumabit sa akin para sa aking estado. Wala siyang iba kundi isang gunggong na umaasa sa mga babae. Baliw ka ba, Li Yue? Kung ilalabas mo ito, lahat tayo ay mapapahamak. Sinusubukan mo ba akong idamay sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, kung babagsak ako, hindi ka rin makakatakas ng walang pinsala. Hintayin mo, mabablacklist ka ng tuluyan sa industriya ng entertainment. Tama na. Tapos na ang magulong palabas na ito. Ngayon ako naman ang magtuturo sa gunggong na ito ng leksyon. Joshu, handa ka na ba? Ano ang gagawin mo? Sira na ako, hindi ba sapat yon? Nakuha mo ang dapat mong makuha. Pero hindi pa ako tapos sa iyo. Akala mo ba ito lang ang kabayaran ng panluloko mo sa akin? Managinip ka pa. Li Juan, pakawalan mo ako. Ano bang gusto mo? Dadalhin kita sa masaya para mag-swing. May tumulong sa akin. Hindi ba ako ang paborito ninyong idolo? Titingin lang kayo habang sinasalakay niya ako? Nakakadiri siyang scumbag, bulag ako dati. I-unfollow ko na siya. I-unfollow ko na. Mga girls, tara na. Hindi siya worth ng oras natin. Isang tabi muna ang katotohanan. Hindi ba si Li Juan ay may mali kahit kaunti? Kahit na ako ang nag-set up sa kanya, totoo namang nandaya siya. Hindi rin siya santo. Tama, hindi na matutubos ang isang manloloko. Eksakto, si Joshu ay may sala pero si Li Juan ay hindi rin mabuti. Ang pandaraya ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Tumigil ka dyan! Gusto mo talagang maghanap ng gulo, ha? Tigilan mo na yan, kasalanan ng pandaraya at akala mo ikaw ang tama. Pakawalan mo si Shukshu ngayon din. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Pandaraya? Oo, nandaya ako. Ano ngayon? Mandaya, oo, nandaya ako. Ano ngayon? Kahit ano pa gawin ko, wala kayong pakialam. Mga walang utak na tanga. Makinig kayo lahat. Hindi ako pumunta rito ngayon para patunayan ang pagka-inosente ko. Wala akong dapat patunayan kanino man. Pumunta lang ako para pabayaran ang siraulong ito na nagplano laban sa akin. Kayo, hindi kayo karapat dapat pansinin. Tawagin ninyo akong mandaraya kung gusto ninyo. Wala akong pakialam. Tigilan nyo na ang paggamit ng inyong mga basurang pamantayang moral para gapusin ako, kahit ang sinasabing huwarang moral ay walang karapatang humatol sa akin. Ang galing!
Paano ba naman may taong ganito kasilaw? Li Juan, pasensya na. Maawa ka sa akin. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Medyo maayos ang palabas mo ngayon. Sa susunod, laro ulit tayo. May oras pa si ate para sa'yo. Li Juan, lalabanan kita hanggang kamatayan. Ikaw, hindi mo pwedeng kunin si Shushu. Ano? Tiningnan mo ba ang balance ng insurance mo? Akala mo ba habang buhay ka sa ICU? Ikaw, Ano, bunso? Gusto mo ring pigilan ako? Ha? Bata? Gusto mo rin akong pigilan? Hindi. Ate Juan, nandito ako para tulungan ka at para humingi ng tawad. Tulungan ako. Sorry? Opo. Bale. Matagal na kitang gusto. Bago pa man utusan ako ni Joshua na lumapit sa'yo, kaya tanga-tanga akong pumayag sa plano niya. Gusto ko lang ng pagkakataon na makalapit sa'yo. Wow, hindi ba si Xiaoran yung silis na celebrity? Ang laking twist! Crush lang pala, kaya sinadya niyang sumabay sa plano. Anong gusto mong sabihin sa pagsasabi mo ng lahat ng ito ngayon? Gusto kong sabihin na mali ako, sobrang mali. Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na protektahan ka ng hayagan at tapat? Ako. Nasaan ka nung lahat ay nakaturo sa akin at humihingi ng ulo ko? Bakit hindi ka nagsalita noon? Nandito ako, gusto kitang ipagtanggol. Nag-alangan lang ako, hindi ko alam kung paano. Bata. Hayaan mong turuan kita ng isa pang leksyon. Ang gawa ay mas mahalaga kaysa sa salita. Kailangan mong kumilos, hindi lang magsalita. Ang pag-ibig ay walang exception. Walang exception ang pag-ibig. Tito Joe, nagkamali ako. Pangalawang Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Masyado akong mahina, alanganin at puno ng pag-aalinlangan. Nakatayo lang ako at pinanood ang taong mahal ko na harapin ang lahat ng insulto at paninirang puri mag-isa. Habang nagtatago ako na parang duwag. Sumusumpa ako na huling beses na ito na ako ay ganito kaduwag. Kung gusto kong manatili sa tabi ni Ate Juan, kailangan kong humanap ng lakas ng loob. Unang hakbang, ipapaalam ko sa buong mundo kung sino talaga ako. Pangalawang Ginoo, kung ihahayag mo ang iyong pagkatao ng ganito, natatakot ako na parusahan ka ng panganay na Ginoo ayon sa mga patakaran ng pamilya. Sapat na ang parusa ng pamilya na dinanas ko mula noong bata ako. Ngayon, gusto ko lang ipaalam sa lahat ito. Ako si Xiaoran, ang pangalawang Ginoo ng pinakamayamang pamilyang Xiao, hindi isang walang kilalang tao sa industriya ng entertainment. Matagal ko nang gusto si Li Juan. Kusang loob akong sumama sa kanya, naiintindihan ba ninyo? Li Juan, ibaba mo ako. Binabalaan kita. Kung hindi mo ako ibababa ngayon, magsisisi ka. Oh? Kung gayon, gusto ko talagang malaman kung anong mga kahihinatnan ang naghihintay sa akin. Tauhan ako ni Xiao Rui, ang pansamantalang pinuno ng angka ng pinakamayamang pamilyang Xiao. Siya ang nagsabi sa akin na maaari akong umakyat sa social ladder sa pamamagitan ng paggamit kay Li Yue at ibagsak si Xiaoran sa proseso. Kung mangahas kang galawin ako, hinding-hindi kanya hahayaang makaligtas. Ang kapal ng mukha mo, hinawakan mo ako, hindi kanya palalampasin. Gusto kong makita kung susubukan niya. Xiaorui, Xiaoran, ito pala yung drama ng mayayamang pamilya na nag-aaway. Pero kahit anong dahilan mo sa pagtatraidor sa akin, para ka ng patay. Ate Juan. Ate Juan, sino ba mag-aakala na pareho tayong nahulog sa mga walang kwentang lalaki? Marami pang ibang lalaki dyan. Mga talunan naman yun, wala akong pakialam. Di ko kaya na ginagago ako. Ngayong bumalik ka na sa pamilyang Lee, ano ang plano mo? Una, babawiin ko ang kumpanya. Iyon ang pinaghirapan ng nanay ko sa buong buhay niya. Di ko hahayaan na sirain ng mga gago yan. Palalakihin at palalakasin ko pa ito para matupad ang hiling ng nanay ko. Kung ganoon, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Tara na. Ito na ang lugar.
Anong ginagawa natin dito? Ang pangunahing negosyo ng Pamilya Lee ay entertainment. Kailangan mong kilalanin ng market, di ba? Tara na. Ngayong gabi hahanapin kita ng pinaka-sexing lalaki. Pinaka-sexing lalaki? Sige. Pero dapat may mermaid line siya, magandang baywang, at marunong gumalaw ng balakang. Walang problema, ako na ang bahala. Tara na. Tito Joe, may itatanong po ako sa inyo. Sagutin ninyo po ako ng tapat mula sa kaibuturan ng inyong puso. Ano sa tingin ninyo, gaano ako kagaling gumalaw ng balakang? Ano sa tingin mo, gaano ako kagaling gumalaw ng balakang? Pangalawang binata, kung talagang magiging male model po kayo, babaliin ng panganay na binata ang mga binti ninyo. Alam ko, pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Ate Juan. Tito Joe, seryoso ako, mahal ko siya. Wow, Ate Juan, tingnan mo yung abs. Makinis na pwedeng pangkuskus ng damit. At yung killer waist, grabe. At ito pa. Ito ba ang hot guy na sinasabi mo? Ang quality na to pang kanto lang. Oh, Ate Juan, ang arte mo naman. Ito na ang pinakamaganda rito. Ate, gusto mo ng ubas, pakainin kita. Sa mukha mong puro botox at silicone, anong tapang mong hawakan ang fruit platter ko? Maniwala ka, babaliin ko ang kamay mo kung gawin mo. Sige. Lumabas kayong lahat. Mukhang wala tayong makikitang tao na makakasunod sa napakataas mong pamantayan ngayong gabi. Ate, balita ko naghahanap ka ng tao. Ano sa tingin mo sa akin? Uy, Ate Juan, panalo ito. Yung katawan, yung vibe, yung innocent pero seductive na enerhiya. Nakatagong hiyas, talagang nakatagong hiyas. Uy, baguhan, narinig mo na ba ang first come, first served? Alam mo ba ang rules dito? Ate, pasok ba ako? Lumapit ka, patingin nga sa ate mo. Alis. Ang ganda ng muscles mo, ang sarap hawakan. Pero sinusubukan mo akong lokohin, masyado ka pang bata para dyan. Shaoran, ikaw nga. Ay. Pumasok ka ng palihim dito, ngayon tatakas ka. Kung magiging modelo ka, dapat may professionalismo ka, di ba? Hindi ako tumatakas. Ah? Sige, patingin nga ng maayos sa ate mo. Bata. Masaya ang ate mo ngayon. Tuturuan kita ng ilang bagong trick. Bata, nasa magandang mood ang ate mo ngayon. Tuturuan kita ng mga bagong tricks. Ang ganda ng muscles mo ah. Sayang, hindi natin alam kung gaano katagal mo kayang sumabay. Huwag madali. Ngayong gabi, hayaan mong subukan ka ng ate mo ng maayos. Ikaw munting bata, mukhang may konting konsensya ka naman pala. Ate Juan, emergency. Panoorin mo ang balita. Sumasabog na.
Kahit bumagsak ang langit, hahawakan ko ito. Bakit ka nagpapanik? Yung press conference kahapon, nalik na. Ngayon, buong internet ay pinag-uusapan ka kasama sina Xiaoran, Joshua at Liyue. Mas malala pa, Xiaoran ay pampublikong nag-anunsyo na siya ang second young master ng pinakamayamang pamilyang Xiao. Eh ano kung anak siya ng pinakamayamang lalaki? Ang galing niya ay pangkaraniwan lang. Diyos ko, Ate Juan. Sobrang laki ng nangyari. Nakita ko lang si Xiaoran na isiniksik sa isang luxury car at dinala palayo sa ibaba. Nakilala ko ang plaka. Ito ang kotse ng pamilya Xiao. Ano? Kinukuha ng pamilya Xiao ang sarili nilang batang amo? Oo, hindi mo ba alam? Si Xiao Rui na ang namamahala sa pamilya Xiao ngayon. Anak siya sa labas pero sinunggaban niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pambihirang kakayahan at malupit na pamamaraan. Pinakamahalaga, sabi ng chismis, matagal nang naghihintay si Xiao Rui ng tsansa na alisin ang lehitimong nakababata niyang kapatid, si Xiaoran. Sinasabi mo bang ang anak ng kabit ay sinusubukang alisin ang lehitimong anak ng legal na asawa? Tama, at narinig ko na noong bata pa si Xiaoran, pumunta lang siya sa amusement park kasama ang isang babae. Sinamantala ni Xiao Rui iyon at binugbog siya ng halos mamatay at binali pa ang kanyang mga binti. Sa pagkakataong ito, nag-ingay siya ng husto dahil sa iyo. Hinding-hindi siya palalampasin ni Xiao Rui. Diretso siyang papunta sa kanyang kamatayan. Bilisan mo at alamin kung saan dinadala si Xiaoran ngayon at ipadala sa akin ang lokasyon. Ate Juan, sinabi ko ito sa iyo para malaman mo ang sitwasyon. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ang pamilya Xiao ay hindi dapat pagtripan. Ang lugar na iyon ay pugad ng mga dragon at tigre. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Huwag kang mag-alala, sa diksyonaryo ni Li Juan, walang ganoong parirala na hindi dapat pagtripan. Ate Juan, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagkagusto ka na ba kay Xiaoran? Hindi. Bakit ka pupunta sa bahay ng pamilya Xiao para sa kanya? Dahil walang sino man ang pwedeng kumuha ng toy boy mula sa kama ni Li Juan. Xiaoran, sa harap ng ating mga ninuno at apat na matatanda, sabihin mo, alam mo ba ang pagkakamali mo? Anong pagkakamali ang nagawa ko? Ikaw walang utang na loob. Ang pamilyang Xiao ay may maluwalhating reputasyon na dapat pangalagaan. Sapat na ang kahihiyan mo sa amin. Naging hamak na artista ka sa showbiz. Pero lalo kang bumaba. Nagpanggap ka pang lalaking modelo. At ang pinakamasama, nakikipagrelasyon ka sa babaeng walang hiya mula sa pamilyang Li. Mga walang pangalan na hindi man lang kabilang sa disenteng lipunan. Sinira mo ng tuluyan ang magandang pangalan ng pamilya Xiao. Ikaw! Kung manghas kang insultuhin si Ate Juan muli, papatayin kita. Sa loob ng maraming taon, inapi mo ako, pinahiya at minura, at tiniis ko lahat. Pero kung manghas kang magsalita ng isang salita laban kay Ate Juan, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Rebelding walang hiya. Hilahin ninyo siya palayo sa akin. Ilabas ninyo itong baliw dito. Xiao Rui, makinig ka sa akin. Kung manghas kang magsalita ng masama laban kay Ate Juan muli, susundan kita habang buhay, kahit mula sa libingan. Xiao Rui, makinig ka sa akin. Kung manghas kang insultuhin si Ate Juan, hahabulin kita hanggang sa dulo ng panahon. Pigilan siya. Ngayon, ipapatupad ko ang patakaran ng pamilya. Papatayin ko itong lalaki. Ako, tuturuan kitang maging mapagpakumbaba. Tuturuan kitang sumunod. Ikaw walang hiyang hangal. Paano mo ako nagawang saktan? Papatayin kita. Ginoo, hindi po ninyo na dapat paluin yan. Mamamatay po siya kapag nagpatuloy ito. Maawa po kayo. Alang-alang kay Tito Joe, bibigyan kita ng isang pagkakataon para mabuhay. Magsumpa kang putulin ang ugnayan kay Li Juan na hindi mo na siya muling makikita at hahayaan kitang mabuhay. Managinip ka. Sige. Pinipili mong mamatay.
Sige, gusto mong mamatay. Ginoo, hindi na po ninyo dapat siya patuloy na bugbugin. Mamamatay siya nito. Maawa po kayo sa kanya. Tito Joe, huwag mo na siyang pakiusapan. Hindi ako mali at hindi ako susuko. Pangalawang Ginoo, sumuko na po kayo. Hindi sulit ang mamatay para sa isang babae. Bakit hindi sulit? Tito Joe, maaring nakakatawa pakinggan. Ilang beses ko lang nakilala si Ate Juan pero mahal ko na siya. Buong buhay akong duwag. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong magdesisyon. Kahit mamatay ako ngayon dito, para kay Ate Juan ang kamatayan ko. Kapag kumalat ang balita, parang marangal naman pakinggan. Gusto mong mamatay para sa pag-ibig? Ibigay ko sa iyo ang hiling mo. Huwag. Ang kapal ng mukha mo, paano mo nagawang saktan ng lalaki ko? Sino ka? Ate Juan, takbo. Delikado dito. Toy boy, hindi pa tapos ang shift mo. Tumahimik ka at manood ka lang sa gilid. Ikaw pala ang tinatawag na binibini ng hamak na pamilyang Lee. Sa mababang estado mo, paano ka naglalakas loob na makialam sa mga gawain ng pamilyang Xiao? Paano ka nangahas isang mababang uri na makialam sa mga gawain ng pamilya Xiao? Itatama kita sa dalawang bagay. Una, kung talagang ibubunyag ko ang aking pagkakakilanlan, maiihi ka sa takot. Pangalawa, hindi ako nandito para makialam sa walang kwentang gawain ng pamilya mo. Ano ang pakay mo rito? Para mamatay? Bingi ka ba? Hindi mo ba ako narinig kanina? Siya ang toy boy na nabook ko at hindi pa tapos ang shift niya. Hindi mo lang siya kinuha, pinalo mo pa siya ng ganito, sinasampal mo ang mukha ko. Sampalin ang mukha mo? Sinampal ko nga. Ano ngayon? Ang mukha ng isang hamak na dalaga mula sa pamilya Lee? Sobrang mahalaga ba para sa akin ang pansamantalang pinuno ng pamilya Xiao na sampalin? Tama nga. Oo. Sinampal ko pa rin ito. Ano ang gagawin mo? Gusto kong ayusin ang isyung ito sa iyo ng maayos. Mag-ayos ng issue? Paano mo balak gawin yon? Una, ito ang male model na nabook ko at isasama ko siya. Pangalawa, pinalo mo ang toy boy ko ng ganito. Ayon sa rules ko, gagawin kitang pilay. Sige, may sasabihin din ako sa iyo. Una, hindi mo siya dadalhin kahit saan. Pangalawa, ikaw munting babae, akala mo ba na ang pagiging magaling sa paghagis ng bato ay ginagawa kang isang malaking tao? Ha? Nakatayo ako rito. Ano ang gagawin mo sa akin? Bububugin kita hanggang mamatay. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ikaw, paano mo ako nagawang saktan? Sinaktan mo ako, ang pansamantalang pinuno ng angkan, sa bulwagan ng mga ninuno, sa harap ng lahat ng ating mga ninuno. Kailangan ko bang pumili ng lugar para manakit? Kalimutan mo na ang walang kwentang maliit na bulwagan ng mga ninuno. Kung gusto kitang sampalin, kailangan mong iharap ang mukha mo kahit nasa bulwagan ng banal na kasakdalan pa tayo. Sige. Patay ka na. Ako, ang acting leader ng angkan ng Xiao, ay nag-uutos sa 4 na tagapagbantay na matatanda na kumilos. Hulihin ninyo ang babaeng ito. Pira-pirasuhin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Ate Juan, takbo. Sila ang mga tagapagbantay ng pamilya Xiao. Inilaan nila ang buong buhay nila sa pag-aaral ng sining ng pagpatay, walang awa, at sumusunod lang sa utos ng pinuno ng angkan. Kapag naibigay na ang utos, papatayin nila kahit ako. Papatayin ka nila at naglakas loob ka pang humarap sa akin. Hindi ka ba natatakot mamatay? Buong buhay ko, duwag ako sa harap mo. Ang mamatay para sa taong minamahal ko. Ang galing pakinggan, di ba? Sayang, hindi ko mararanasan ang mabuhay ng malaya at makulay gaya mo. Gusto mong malaman kung bakit ako nabubuhay ng malaya at makulay? Dahil kapag may asong naglakas loob na tumahol sa harap ko, pinapatay ko ito agad. Dahil kapag may asong naglakas loob na tumahol sa harap ko, pinapatay ko agad iyon. Batang lalaki, umupo ka lang at manood.
Ang basurang tulad mo ay hindi sapat para mapainit ako. Ang dami mo pang sinasabi kahit nakatitig na sa'yo ang kamatayan. Malalaman mo agad kung nagmamayabang lang ako. Buwisit, bumaba ka rito. Iyan ang trono ng pinuno ng angkan ng Xiao. Ano sa tingin mo ang sarili mo at naglakas loob mong dungisan iyon? Bumaba ka rito. Kung mas lalo kang tumatahol na parang aso, mas lalo akong uupo rito. Kung matapang ka, umakyat ka rito at saktan mo ako. Patayin siya. Patayin siya ngayon na. Hilain siya mula sa trono at pira-pirasuhin siya. Patawarin ka namin dahil bata ka pa. Bumaba ka sa trono ngayon. Pababayaan naming manatiling buo ang iyong katawan. Sa tingin nyo, mga matatandang gago, may pag-asa pa ba kayo? Matitigas ang ulo ninyo. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin kung durugin namin ang buto mo at ikalat ang abo mo. Tama na ang kalokohan ninyo. Sumasakit ang leeg ko kakatingin sa inyo, mga talunan. Lumuhod. Ikaw maliit na bastos. Ang lakas ng loob mo maging mayabang at hindi mo alam ang iyong lugar. Dream. Ulit, deta kita. Mas komportable ang taas na ito. Ngayon, sino sa inyo ang nagsabing dudurugin ninyo ang buto ko at ikakalat ang abo ko? Kaya sino sa inyo ang nagsasabi na dudurugin ang mga buto ko hanggang maging alikabok? Sige, subukan mo. Panoorin kita. Ha, hindi! Hindi ito maaari. Isang galaw, pinilayan mo kami. 60 taon kaming nagsanay. Ikaw, sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi ba siya ang nakakaalam ng husto? Hindi ba ako yung walang kwentang tao mula sa mababang pamilya, Lee? Yung akala mo ay kaya mong yurakan kahit kailan mo gusto. Huwag kang magyabang. Wala akong pakialam kung anong klaseng halimaw ka. Hukay mo ang sarili mong libingan nang kalabanin mo ang pamilya Xiao. Kapag pakawalan ko na ang kapangyarihan ng pamilya Xiao, dudurugin kita at ang hamak mong pamilya Lee na maging alikabok sa isang saglit. Durugin ang pamilya Lee. Hanggat nandito ako, wala kang mahahawakan kahit isang talim ng damo mula sa pamilya Lee. Alam mo, sa paningin ko, isa lang ang magaling mo. Ano yun? Maging punching bag, isang bastardo na umagaw sa pwesto ng pamilya at inapi ang tunay na tagapagmana sa loob ng maraming taon, ang kapal ng mukha mo at itim ang puso, talagang isang bihirang henyo pagdating sa pagiging punching bag. Ikaw, lakas loob mo bang saktan ako? Ang saktan ka ay makakadumi lang ng kamay ko. Bunso, nakapagpahinga ka na ba? Sige, bangon ka. Ngayon ang ate mo ang bahala sa'yo. Bawiin mo ang lahat ng sakit na dinanas mo at bayaran mo sila ng doble. Bubugin siya hanggang mamatay. Paluin hanggang mamatay. Xiaoran, anong tapang mo? Ako ang pansamantalang pinuno ng pamilya Xiao. Kung galawin mo ako, itatakwil kita sa angkan. Hinding-hindi ka na muling aangat. Hahaha. Kita mo? Ang talunan ay talunan pa rin. Kahit may sumusuporta sa iyo, ikaw ay putik na hindi dumidikit sa pader. Nakatakda kang yurakan sa ilalim ng aking mga paa habang buhay. Ako lang ang karapat dapat magmana ng pamilya Xiao. Xiaoran, sinuri ko ang nakaraan mo habang papunta dito. Nang mamatay ang nanay mo, inagaw ng bastardong ito ang nararapat mong lugar. Sa lahat ng taon, binubuli ka niya, hiniya, pinigilan ang baon mo at ninakaw ang mga tagumpay mo. Pinagbintangan ka sa krimen at maraming beses kang sinaktan ng malubha. Ate Juan, alam kong wala kang ginawang mali. Wala kang taong magtatanggol sa iyo, kaya naman sa lahat ng taon, nasanay kang umatras, nasanay kang apihin. Pero simula ngayon, wala ka nang dapat katakutan. Kahit bumagsak ang langit, aalalayan kita ng isang kamay. Naiintindihan ko. Ate Juan, Wala kang kwenta. Nandito ako. Anong tapang mong gumalaw? Nandito ako. Kaya mo bang saktan ako? Xiaoran, turan ka ng ate mo ng isa pang leksyon. Kung susuko ka ng isang beses, habang buhay kang susuko. Ate Juan, tatandaan ko yan. Xiaorui, oras na para bayaran mo ang mga utang mo. Aray. Xiaoran, papatayin kita, palalayasin kita sa angkan at pupunitin ka. Aray. Bulag ba kayo? Lumapit kayo at tulungan ako. Ano, gusto ba ninyong manatiling nakaluhod habang buhay?
Mga walang kwentang tanga, mga walang kwentang duwag. Lumayas kayo sa paningin ko. Lumayas. Ito ay para sa pagnanakaw mo ng mga alaala ng nanay ko. Ito ay para sa pag-akusa mo sa akin na nagnakaw ng pera. Ito ay para sa pagbali mo ng binti ko. At ito ay para sa panlalait mo kay Ate Juan. Tigilan mo na ako. Pasensya na, pasensya na. Nakikiusap ako, tigilan mo na. Tama na. Kaya marunong ka palang magmakaawa, ha? Kita mo yun? Kahit gaano pa katigas ang isang tao, masakit pa rin kapag tumama ang patpat sa balat nila. Naiintindihan ko, Ate Juan. Hindi na ako susuko kahit minsan. Sino man ang manghahas na manggulo sa'yo, ako ang unang magpapatumba sa kanila. Sige, tama na. Tigil na natin ang paghihiganti ngayon. Ihahatid ka ni ate para magpagamot. Nga pala, Toy Boy, hindi pa tapos ang shift mo. Ate, huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na ang mga sugat ko, magtatrabaho ako ng todo para sa'yo. Oh, talaga? Sulit na sulit ang pagkakapalo sa'yo. Talagang lumakas na ang loob mo. Naglalakas loob kang manligaw sa sugar mama mo ngayon. Siya yon, hulihin siya. Kung sino ang makahuli sa kanya, malaking gantimpala ang matatanggap galing sa young master. Ate Juan, mag-ingat. Lahat ng ito ay mga magagaling na manlalaban na inupahan ng pamilya Xiao sa malaking halaga. Bawat isa sa kanila ay may dugo sa kamay. Buti naman at hindi mo ako inuutusan na tumakbo muna ngayon. Tiwala ako sa'yo, ate. Hahaha, tiwala. Walang kwenta ang tiwala mo. Liwan, kahit may 3 ulo at 6 na braso ka, hindi ka makakatakas kasama ang pabigat na ito. Talaga ba? Kaya imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata at panoorin mo. Ngayon dadalhin ko siya at gusto kong makita kung sino ang mga has na humarang sa akin. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na humarang sa akin. Nakakaawang hina. Kung sino mang pumatay sa kanya, bibigyan ko ng 1 bilyon. Kung ganun ka nagmamadaling mamatay, tutuparin ko ang hiling mo. Ate Juan, ang galing mo. Hindi pa ako nakakakita ng kasing... Tigilan mo na ang pambobola, mag-ipon ka ng lakas. Ayaw kong mahimatay ka bago pa kita madala sa ospital. Hindi kita bubuhatin. Sige, Ate Juan, sa susunod ako naman ang magbubuhat sa'yo. Paano nangyari ito? Tao ba talaga siya? Sabi ko, dadalhin ko siya at walang makakapigil sa akin. Kapag gumaling na ang mga sugat ni Xiaoran, babalik ako para singilin ka sa paggamit mo kay Joshu para lokohin ako. Gantihan. Li Juan, wala kang karapatan na habulin ako. Ako, si Xiao Rui, sumusumpa sa langit. Gagawin kong abo ang pamilya Limo. Pagluluhod kita sa aking paanan at magmamakaawa. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ng napakahirap. Baliw si Li Juan, baliw na baliw. Paano siya nangahas na suwayin ang pamilya Xiao? Ngayon alam na ng buong business community. Sisirain tayo ng pamilya Xiao dahil lang sa kanya. Hindi ba't parang itinapon niya ang buong pamilya Li sa hukay ng apoy? Si Li Juan, isa lang siyang malas. Dapat noon mo pa siya tuluyang pinutulan ng ugnayan. Ngayon lahat tayo mamamatay dahil sa kanya. Tay, Nay, ano na ang gagawin natin? Isang salita lang ng pamilya Xiao na wala lahat ng partnership natin at babagsak na rin ang stocks natin. Ewan ko, kung magpapatuloy ito, hindi na tayo abot hanggang kumilos ang pamilya Xiao. Bukas, kailangan nang magdeklara ng bangkarota ang pamilya Li, sa lansangan na tayo matutulog.
Nay. Kung ganoon, bakit hindi natin papuntahin ang isang tao para arestuhin siya at ibigay sa pamilya Xiao para humingi ng tawad? Putulin na ang lahat ng ugnayan sa kanya at baka maawa ang pamilya Xiao at tayo'y patawarin. Tama. Mahal, siya ang may gawa ng kaguluhang ito. Bakit tayo mamamatay kasama niya? Mahal, hindi na tayo pwedeng magdalawang isip. Papuntahin na ang isang tao para arestuhin siya ngayon na. Ang galing naman ng mga ideya ninyo. Talagang malupit hanggang sa kaibuturan. Wala naman kaming maling sinabi. Li Huan, tingnan mo ang gulo na ginawa mo sa labas. Sisirain mo ang buong pamilya, Li. Isa ka lang sakuna, salot. Wala ka ng iba kundi isang sakuna at salot. Mukhang hindi pa kayong dalawa sawa sa sampal sa muka. Gusto pa ba ninyong dalawa lasapin ng lasa ng sampal sa bibig? Ang kapal ng mukha mo. Nagdulot ka ng malaking gulo. Hindi ka na protektahan ni Lolo. Kung maglalakas loob ka pang sakta ng iba, hindi ka na patatawarin ni Tatay. Tama, mahal. Sa pagkakataong ito, kailangan mong turuan siya ng leksyon. Li Huan, ngayong ganito na ang sitwasyon, lumuhod ka na agad. Kayong dalawang sumisira ng pamilya. Pakinggan ninyo ako ng mabuti. Kung gusto ko kayong saktan, kaya ko yan kahit anong oras. Tatay, ano yung sinabi mo sa akin? Hindi ko masyadong narinig. Ikaw, Mukhang wala ka ng ibang masasabi. E di mauuna na ako sa kwarto ko. Li Qingshan, manonood ka lang ba dyan habang inaapi niya kaming mag-ina? Lalaki ka ba talaga? Ako, Li Huan, nagdulot ka ng napakalaking sakuna. Hindi ka na protektahan ni lolo mo at naglalakas loob ka pang manakit ng tao dito mismo sa bahay. Sa tingin mo ba wala nang makapagpapatino sa'yo sa pamilyang ito? Kung matapang ka, saktan mo rin ako. kung hindi kikilos ang apo ko, ako na ang mananakit para sa kanya. Kung hindi man lang kikilos ang apo ko, sasaktan kita para sa kanya. Tatay, aray. Tatay, ikaw, bakit mo ako sinasaktan? Siya yan. Ang walang utang na loob na anak na ito ay nagdala ng kapahamakan sa atin. Mapapahamak ang Lee Group. Sinasaktan kita dahil hindi mo alam ang tama at mali. Ulol kang ibebenta ang sarili mong anak para iligtas ang sarili mo. Ang mahal kong apo ay hindi gagawa ng mali. Kasalanan mo yan. Hindi, tatay. Makinig ka sa akin. Isa pa mong salita at lumabas ka sa pamilyang Lee. Magpapanggap na wala akong duwag na anak na katulad mo. Binata, ikaw siguro ang nobyo ng aking Juan, di ba? Lolo, hindi siya. Ako nga. Lolo, ako ang nobyo ni Juan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hahaha. Binata, nakikita kong malubha ang iyong sugat. Manatili ka muna sa bahay sa mga araw na ito at magpahinga para gumaling. Tita Jo, bilisan mo at dalhin ang binatang ito sa pinakamagandang silid panauhin sa itaas para magpahinga. Salamat, Lolo. Imposible. Talagang hindi. Hindi natin siya pwedeng patuluyin dito. Ihahatak niya ang buong pamilyang Lee. Hindi, imposible. Talagang hindi. Hindi natin siya pwedeng payagan na manatili. Sisirain niya ang buong pamilya Lee. Kung babagsak ang langit, ako ang sasalo. Hindi mo na kailangan mag-alala. Pero tatay, talagang hindi natin siya pwedeng papuntahin. Oo, pangalawang binata siya ng pamilya Xiao. Pero narinig ko may away dugo siya kay Xiao Rui, ang pansamantalang pinuno ng angkan. Kung papayagan mo siyang manatili, wala na tayong pag-asa. Ganon ba? Ano ang gusto mong gawin natin? Mag-utos ka na palayasin siya agad. Putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Baka maawa si Xiao Rui at tayo ay patawarin. Hindi mo ba napansin? Gusto siya ni Juan? At saka mabait siyang bata. Wala naman siyang ginawang masama. Ay tatay, ano naman kung gusto siya ni Li Huan? Sisirain niya ang pamilya Lee natin. Kailangan natin siyang palayasin ngayon na. Kung hindi... Ito ang magiging manugang ko. Mas gugustuhin ko pang palayasin ka sa pamilya Lee kaysa sa kanya. Xiao Rui. Nung panahon ko, dumaan ako sa mga bala at bomba. Akala mo ba matatakot ako sa isang batang tulad niya? Matandang gago. Ang yabang mo. Nangahas kang maliitin ako.
Oh, Pinuno Xiao, mali ang pagkakaintindi mo. Malaking pagkakamali. Hindi namin intensyon na walang galang. Pakiusap, huminahon ka. Pagkakaintindi? Sige, kung ayaw mong tuluyang mawala ang pamilya Lee, sabihin mo sa kanya na lumuhod at kausapin ako ngayon din. Li Huan, galit ka bang tumingin sa taas? Ngayon ipapaluhod kita at titingin ka sa akin. Ngayon papaluhodin kita at tititigan mo ako. Walang sino man sa mundong ito ang may karapatang paluhurin ako at patawirin. Dahil sa sinabi mo lang yan, dapat kang mamatay. Naalala ko, ikaw ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Lee. Ito ba ang paninindigan ng pamilya Lee? Hindi pwede. Talagang hindi. Kung gayon, sabihan mo ang anak mong babae na lumuhod para sa akin. Ito, pakiusap po, huwag kayong magalit. Mukhang mas gusto ng pamilya Lee na maparusahan kaysa tanggapin ang kabutihang inaalok. Agad na ipaalam sa lahat ng grupo, bangko at kasosyo ng pamilya Xiao, kumpletong pagharang sa pamilya Lee. Gusto kong magdeklara ng bangkarota ang Lee Group sa loob ng 1 oras. Opo, sir. Huwag. Pakiusap, huwag. Punong angkan Xiao. Nakikiusap ako. Maawa po kayo. Patawarin ninyo kami. Nakikiusap ka sa akin, walang kwenta. Gusto kong paluhurin siya para sa akin. Gusto kong makita kung alin ang mas mahalaga sa kanya, ang kanyang katawa-tawang sinasabing dignidad o ang mga buhay ng lahat sa pamilya Lee. Li Huan? Para sa pamilya Lee, para sa iyong lolo, lumuhod ka na ngayon. Isang pagluhod lang, hindi mo pwedeng hayaang mapahamak ang buong pamilya Lee dahil sa iyo. Duwag ka, walang bayag. Ngayong hinihingi niya na lumuhod si Juan Juan, pinipilit mo siya. Kung susunod ay hihingin niya ang buhay ni Juan Juan, ibibigay mo rin ba siya? Itay, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ng buong pamilya. Tumahimik ka. Ikaw, duwag kang walang bayag. Ngayong hinihingi niyang lumuhod si Juan Juan, ikaw pa ang pumipilit sa kanya. Kung sa susunod ay hihingin niya ang buhay ni Juan Juan, ibibigay mo rin ba siya? Tay, ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ng buong pamilya. Hindi kailanman naging patakaran ng pamilya Lee ang ipagpalit ang buhay ng miyembro para sa kapayapaan. Ikaw, walang hiya kang bata, alamin mo, ang mga anak ng pamilyang Lee ay lumuluhod lamang sa langit, lupa, hari, magulang at guro. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka pa karapat dapat na paluhurin ang apo ko? Lumabas ka dito, bumalik ka sa pinanggalingan mo, hindi ka tanggap sa pamilya Lee. Matandang gago, tinatanggihan mo ang kabutihang ipinagkakaloob sa iyo. Talaga bang wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang pamilya Lee? Maniwala ka man o hindi, gagawin ko kayong lahat na mamalimos sa lansangan bukas. Di mabuti, hayaan ng mabangkarote at maliquidate ang kumpanya. Nung panahon ko nakikipaglaban ako sa Vietnam War, dumaan ang mga bala sa tabi ng ulo ko. Gumapang ako mula sa tambak ng mga bangkay. Tiniis ko ang lahat ng paghihirap. Sa tingin mo ba matatakot ako sa ilang araw ng kahirapan? At ikaw, bukod sa pang-aapi sa mahihina gamit ang kapangyarihan ng pamilya mo, ano pa bang kaya mong gawin? Matandang gago, maniwala ka man o hindi, babalatan kitang buhay at bubunutin ang mga litid mo ngayon din. Gagawin kitang... Ang kapal ng mukha mong bantaan ang lolo ko. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang bastos na salita sa kanya, papatayin kita dito ngayon. Papatayin kita ngayon din. Ang tapang mong saktan ako. Li Huan, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Sa isang salita ko, mawawasak ang pamilya Lee ninyo at nangahas ka pa ring saktan ako. Sa tingin mo ba walang katulad ang kapangyarihan mo? Ang dali lang durugin ka, parang langgam. Ako ang pansamantalang pinuno ng pamilya Xiao, ang pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Tila sobrang tiwala ka sa posisyong ito. Siguradong mawawala sa iyo ang titulong pansamantalang pinuno ng angkan. Ikaw, isang simpleng dalaga lang mula sa pamilya Lee. Oo, ako lang. Pumunta ka sa Lee Family Villa sa loob ng 10 minuto. Ngayon na o hinding-hindi na. Ikaw ang mananagot. Opo ma'am, pupunta ako agad. May tao ba? Ihanda ang kotse. Hindi, ang helicopter. Bilisan, kasing bilis hanggat maaari. Kapag dumating na ang taong yon, hindi na sa iyo ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Xiao. Li Huan, kahit sino ang tawagin mo, wala ring mangyayari. Walang sino man ang makakakuha sa posisyon ko bilang pansamantalang pinuno. Paano kung ang tinawag ko ay ang tatay mo? Paano kung ang tatay mo ang tinawagan ko? Pinapahiya mo ako. Kita mo, kapag sobrang tanga ng isang tao, kahit ang katotohanan ay parang insulto sa kanya, ang walang hiya mong gago. Kanina ba kausap mo ang tatay ko?
Kasalanan ng tatay mo yan. Hindi kanya naturuan ng tama, kaya tawagin ko siya rito para harapin ka. Sakto lang. Papuntahin mo ang tatay ko rito, Li Juan, nababaliw ka na ba? Ang tatay ko ay si Xiao Qingshan, ang dating pinuno ng angkan ng pinakamayamang pamilyang Xiao. Isa pa siyang pangunahing elder ng God's Alliance. Eh ano naman, malaking bagay ba ang pagiging elder ng God's Alliance? Oo, talaga. Para sa isang tulad mo, palaka sa ilalim ng balon, ang God's Alliance ay parang langit, isang bagay na hanggang tingin ka na lang habang buhay, hindi pa banggitin ng Demon Lord na namumuno sa lahat ng kaharian. Kahit ang mga ordinaryong miyembro ng Alliance ay mga elite mula sa iba't ibang antas ng buhay, anong tapang mong ipahiya ang tatay ko ng ganito? Kung malaman ito ng tatay ko, siguradong papatayin ka niya at wala kang mapaglibingan. Ganun ba? Eh gusto kong makita kung sino ang mauunang mamatay kapag nakarating siya rito. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring matapang. Hindi lang hindi darating ang tatay ko, kung dumating man, ako ang paborito niya. Kung makita niya kung paano mo ako ginulpi ng ganito, pupunitin ka niya ng 1,000,000 piraso. Pipilitin niyang lumuhod sa putik ang buong pamilya Lee. Pipilitin niya kayong lahat na lumuhod sa harap ko at humingi ng awa. Talaga? Talaga? Siyempre, totoo. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman ng tatay ko, yung walang hiyang batang yan na hindi marunong tumigil, ang tapang niyang saktan ako. Tay, ikaw, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para bugbugin ka hanggang mamatay. Bulag kang walang hiya. Tay, bakit mo ako sinasaktan? Lumuhod ka. Suwail kang anak. Bilisan mo at lumuhod kay Miss Lee para humingi ng tawad. Kung hindi, papatayin kita gamit ang sarili kong kamay at lilinisin ang pamilya sa iyong kahihiyan. Bakit? Ako, wala akong ginawang mali. Siya lang yung tinatawag na binibini ng pamilya Lee. Anong karapatan niya para paluhurin ako at humingi ako ng tawad sa kanya? Suwail na anak. Tumahimik ka. Leader ng alyansa. Dapat akong mamatay. Pinalaki ko ang isang palalo at suwail na anak. Nakasakit siya sa inyong kamahalan. Pakiusap, maawa kayo. Patawarin ninyo siya sa pagkakataong ito. Leader ng alyansa kayo. Kayo pala ang Demon Lord. Paano nangyari ito? Ito, imposible talaga ito. Ikaw pala talaga ang Panginoon ng mga demonyo. Paano ito nangyari? Ito talagang imposible ito. Diyos ko, paano ito nangyari? Paano naging napakadakila ni Li Juan? Ang Panginoon ng mga demonyo, ang pinuno ng alyansa. Ilang mga lihim pa kaya ang itinatago ni Juan sa atin? Peke, dapat peke ito. Lahat ng ito ay ilusyon lang. Gago, akala mo ba magkakamali ako sa sarili kong pinuno? Ngayong alam mo na siya ang pinuno ng alyansa, bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? Gusto mo ba talagang mamatay? Pinuno ng alyansa. Pinuno ng alyansa. Alam kong nagkamali ako. Nabulag ako at hindi nakilala ang isang dakilang tao. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon, pinuno ng alyansa. Ang marumi mong bibig ay nang insulto sa lolo ko. Lumuhod ka at yumukod para humingi ng tawad sa kanya hanggang sa masiyahan siya. Pakiusap, huwag mong ibaba ang iyong sarili sa antas ko, Lolo Lee. Lolo Lee, magsalita ka naman, pakiusap. Pinuno ng alyansa, alam kong talagang nagkamali ako. Pakiusap, maawa ka at patawarin mo ako, magsisilbi akong tapat mong lingkod habang buhay. Hindi ka karapat-dapat dyan. Sinabi ko sa iyo, papipiliin ko ang pamilya Xiao ng bagong pinuno ng angkan. Isang hamak na tulad mo, hindi ka karapat-dapat sa ganyang mataas na posisyon. Punong alyansa, marami na akong nagawa para sa pamilyang Xiao. Hindi mo ako pwedeng palitan bilang pinuno ng angkan. Si Xiaoran na ang magiging pinuno ng pamilyang Xiao simula ngayon. Opisyal siyang manunungkulan kapag ganap ng gumaling ang kanyang mga sugat. Mayroon ka bang pagtutol? Wala talaga. Walang hanggan ang iyong karunungan, punong alyansa. Nagtataka ako kung ano ang ginawa ni Xiaoran para makuha ang pabor ng punong alyansa. Simula ngayon, ang kaunlaran at kapalaran ng pamilyang Xiao ay nakasalalay lahat sa kanya. Tatay, bakit siya? Tatay, ako. Walang utang na loob na anak. Huling beses nakitang binabalaan. Kung magsasalita ka pa ng isang salita laban sa desisyon ng punong alyansa, ngayon din, papatayin ko ang sarili kong anak para sa ikabubuti ng lahat. Tama na, wala akong interes na panoorin ang drama ng pamilya ninyo. Dahil sa lahat ng nagawa mo para sa God's Alliance sa mga nakaraang taon,
Ililigtas ko ang kanyang buhay. Umuwi ka at baliin ang 2 binti niya. Yan ang magbabayad sa utang kay Xiaoran, principal at interes. Pero huwag mong subukang suwayin ako ng palihim. Hindi po ako maglalakas loob. Ako po mismo ang gagawa. Hindi. Punong alyansa, punong alyansa. Punong alyansa. Oh, Juan, mahal kong anak, talagang puno ka ng mga sorpresa. Sino bang mag-aakala na ikaw pa pala ang punong alyansa ng God's Alliance? Sa tingin mo ba, sapat na ang swerte ko para sumali rin sa God's Alliance? Sa tingin mo ba, sapat na swerte ako para sumali sa God's Alliance? Ikaw, walang hiya kang basura. Kanina, akala mo si Juan ay damong walang kwenta. Ngayong alam mong siya'y mahalagang kayamanan, gusto mo siyang samantalahin. Hindi ka karapat-dapat. Lumayas ka sa paningin ko. Nakakapaso ang dugo ko kapag nakikita kita, Juan. Magulo rito. Hindi mo na kailangan makialam. Umakyat ka sa itaas at tingnan mo si Xiaoran. Si Lolo na ang bahala dito sa baba. Opo. Akyat na ako. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa mga ninuno ng pamilyang Lee. Ikaw na walang kwenta. Ibinenta mo ang sarili mong anak para sa sarili mong pakinabang. Duwag na traidor! Halos gumuho ka na ayaw mo pa ring sumunod. Gusto mo bang mag-alsa? Ate Juan, narinig ko lahat ng nangyari sa baba. Bilang Alliance leader ng God's Alliance, ginawa mo pa rin ang lahat para sa akin. Talagang nagpapasalamat ako. Huwag kang magyabang. Ang mga taong akin, ako lang ang pwedeng mang-api sa kanila. Walang ibang pwedeng makialam. Ate, matigas pa rin ang dila mo. Sa bagay na iyan, hindi pa tapos ang trabaho ko. Kung nilalagnat ka at nagdedeliryo, magpahinga ka na ngayon. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan dito. Mababaw na sugat lang yan, hindi ako naaapektuhan. Hindi ba sinabi mo sa akin na panatilihin ang profesional na etika? At saka, hindi ba gusto ni ate subukan ang kanyang 38 de GC na nakababatang kapatid? Tsaka, hindi mo ba gustong subukan ang lagnat mong little brother? Ikaw, Xiaoran, bitawan mo ako. Ate, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Ikaw, Lumalaki na ang tapang mo. Naglakas loob kang mang-asar sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin, ate. Tsaka, hindi kita inaakit. Sugatan ka pa, pero pinipilit mo pa ring magpatuloy. Hindi ako nagpupumilit. Handa ako palagi para sa'yo, ate. Mag-ingat ka, o kaya'y mapapagulong ka sa sahig dahil sa sakit ng sugat mo. Hindi, ate. Hindi mo ba naisip na mas kawili-wili ako kapag sugatan kaysa dati? Ako na ang bahala, kulang ka pa sa karanasan. Ate Juan, Wala kang sasabihin, ngayong gabi ako ang susundin mo. Punong ang kansyaw, sa wakas nahanap na kita. Kailangan mong ipagtanggol ako. Yung lason na si Li Juan, binitin ako sa balon ng buwaya at sinubukan akong patayin. Nasira ang kinabukasan ko, tapos na ang lahat. Punong ang kansyaw, lagi kitang pinaglingkuran ng buong puso. Ang binti ko, lumayo ka sa akin, walang kwentang tanga, gusto mo bang pahirapan ako? Pasensya na. Punong ang kansyaw, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na bali ang binti mo. Ayaw kitang makita ngayon, umalis ka dito. Punong ang kansyaw, hindi mo ako pwedeng iwan. Ginawa ko lahat ng sinabi mo. Ngayon ang babaeng si Lee ay sinira na ang buong kinabukasan ko. Hindi mo ako pwedeng iwan para mamatay. Punong ang kansyaw. Iligtas ka. Dahil kay Li Juan, mawawala na sa akin ang posisyon bilang pansamantalang punong angkan. Kapag opisyal nang pumalit ang siraulo na si Xiaoran sa pamilya Xiao, halos hindi ko na kayang iligtas ang sarili ko. Paano pa kita maililigtas? Punong ang kansyaw. Ano bang sinasabi mo? Siya ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang posisyon bilang pansamantalang punong angkan. Li Juan, sino ba talaga siya? Hindi ka karapat dapat malaman kung sino siya. Kailangan mo lang intindihin, kaya niyang sirain ang pamilya Xiao sa isang galaw. Ang pagdurog sa atin ay parang pagsira ng langgam lang. Kasing dali lang ng pagyurak ng langgam ang pagdurog sa amin. Kaya ganun pala siya kalakas. Maaari sana akong makatabi sa kanya. Maaari sana akong naging dakila rin. Pero ano ang ginawa ko? Ang tanga ko.
Ngayon ka nagsisisi, huli na. Wala nang atrasan kapag nakaigkas na ang pana. Punong Xiao, hindi ako nagsisisi. Palagi kitang pinagsilbihan ng buong puso, ito lang. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi mo naman basta tatanggapin ito, di ba? Sa sitwasyon natin, wala tayong choice kundi lumaban hanggang dulo. Tanggapin? Hindi ko tatanggapin. Dati kang sumusunod kay Li Huan, kilalang kilala mo siya, di ba? Sa palagay ko, oo. Pero wala akong alam tungkol sa kanyang nakatagong pagkatao. Mabuti, may pag-asa pa. Punong Xiao, nakahanap na ba kayo ng paraan para siya'y ibagsak? Ibagsak siya? Baliw ka ba? Hindi ako makikipagsapalaran sa kamatayan maliban na lang kung talagang wala ng ibang paraan. Kung gayon, ano ang balak mong gawin? Kung si Xiaoran ay maaaring manligaw kay Li Huan, bakit hindi ako? Kung maaari kong manalo sa puso ni Li Huan bago opisyal na pumalit si Xiaoran sa pamilyang Xiao, kung gayon magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng lahat na bumaligtad. Tumanggi akong maniwala na hindi ako kapantay ni Xiaoran. Punong Xiao, manliligaw kayo kay Li Huan. Punong Xiao, liligawan po ba ninyo si Li Huan? Bakit hindi? Bilisan mo, sabihin mo lahat ng gusto ni Li Huan. Ayaw mo. Gagawin ko po. Isipin ko muna. Ang alam ko po, malapit na ang birthday niya. Birthday? Sakto. May plano ako, siguradong mapapasa kanya ko siya. Ginoo po. Tingnan mo ulit ako. Ano itsura ko sa damit na ito? Ang ganda po ninyo. Paano ang buhok ko? Magulo ba? Birthday ni Ate Juan ngayon. Hindi ko talaga siya pwedeng mapahiya. Ginoo po, makatitiyak po kayo sa inyong tindig at ganda. Namumukod tangi po kayo saan man. Tiyak na magugustuhan po ito ni Miss Lee. Ang proposal ngayong gabi ay sukdulan. Tito Joe, hintayin mo ang magandang balita ko. Maligayang kaarawan, binabati ka namin ng maligayang kaarawan. Uy, Juan, nandito na kami. Noon, gusto ko sanang mag-imbita ng ilang kaklase para ipagdiwang ang birthday mo. Hindi ko akalaing darating din ang mga nakakainis na iyon. Ayos lang, alam ko. Matatalas ang dila nila simula pa noong mag-aaral pa tayo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko sila papansinin maliban kung gusto nilang mapagalitan. Maligayang kaarawan, Juan. Ang tagal na at kakaiba ka pa rin gaya ng dati. Balita ko, maganda ang takbo ng buhay mo ngayon. Pero, ang panlasa mo sa lalaki ay pangit pa rin. Tama. Nakita ko sa TV ang iskandalo mo kasama ang celebrity na si Joshu noong isang araw. Kayo tatlong matandang bruha. Kung may oras kayo, bakit hindi kayo mag-alala sa inyong peking implants at mga kulubot sa mata? Wala kayong pakialam sa buhay ko. Wala kang pakialam sa negosyo ko. Li Huan, bakit ang bastos pa rin ang bibig mo? Hindi ba nag-aalala lang kami sa'yo? Tama, at saka kung patuloy kang ganyan, sa tingin ko wala nang lalaking magkakagusto sa'yo. Maligayang kaarawan, Ate Juan. Para kang buwan sa langit. Kahit napakahirap ng paghabol sa'yo, ginawa ko naman ito ng kusang loob. Sana ay sapat na ang aking sinseridad para makapiling ka, ate. Gusto kong tumayo sa tabi mo ng hayagan at tapat. Hindi ako makapaniwala na naghahanap ka pa ng mga corny lines online at hindi mo pa rin maalala ng maayos. Hindi ka ba nahihiya? Ate Juan, hindi pa ako nanligaw ng babae, ni hindi pa ako nagpahayag ng nararamdaman ko, pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Oh, hindi ba siya ang pangalawang anak na lalaki ng pinakamayamang pamilya? Wow! Isang tunay na binata mula sa isang napakayamang pamilya ang nanliligaw kay Juan. Inggit na inggit ako sa kanya. Hindi naman iyan malaking bagay. Siya lang ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Xiao, hindi ang tunay na tagapagmana. Puro titulo lang iyan, walang laman. Tama, kung ganoon siya kagaling, bakit hindi na lang siya kumuha kay Xiao Rui, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Xiao, na manligaw sa kanya? Sino ang tumatawag sa pangalan ko? Sino ang tumatawag sa pangalan ko? Maligayang kaarawan, Juan.
Nainlove ako sa'yo sa unang tingin at 10,000 beses akong mas magaling kaysa sa batang uhugin na si Xiaoran. Dati, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Sumama ka sa akin at lahat ng pag-aari ng pamilya Xiao ay magiging iyo. Paano nangyari ito? Talaga bang ganun ka-charming si Li Juan? Bakit lahat ng binatang galing sa pinakamayamang pamilya ay gusto siya? Juan, narinig mo ba yon? Naiinggit ang lahat sa'yo. Patunay lang ito na tayo ay bagay na itinadhana ng langit. Basta sumagot ka ng o. Tumahimik ka pala ka, nakakadiri ka. Dapat tinapos na kita nung isang beses. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob ka pang magpakita sa harapan ko. Ayaw ko talagang pumunta. Si Xiaorui ang may idea. Tumahimik ka, mas nakakadiri ang boses mo. Ngayon may iba pa bang gustong magturo sa akin kung paano ako mabubuhay? Tara na, uwi na. Makinig kayo, lahat. Wala akong pakialam sa pagiging young master o second young master or sa pagkakaroon ng pera o kapangyarihan. Ang alam ko lang, ang lalaking gusto ko ay si Xiaoran. Hindi ako tulad ninyong mga talunan na umaasa sa lalaki para lang makaramdam ng halaga. Ang gusto ko lang ay ang lalaking napupusuan ko. Yung lalaking gusto ko lang... Ate Juan. Sige, tigilan muna natin yan. Napakabaho ng lugar na to, sumasakit na ulo ko. Umuwi muna tayo. Hindi naman siya ganun kalaking bagay. Ano naman kung may 2 binata mula sa pinakamayamang pamilya na sumusuyo sa kanya? May kapal pa siyang mangaral sa akin. Tama, yung pangalawang binata ng pamilyang Xiao ay talagang gwapo. Oo, medyo gwapo nga siya. Medyo naiinggit ako kay Li Juan ngayon. Ang pathetic ng itsura niyong dalawa. Bunso, hindi pa lubusang gumaling ang sugat mo at nagpapaka-tough guy ka na agad? Nagpapaka-tough. Gusto ko lang po kayong pasayahin, ate. Gagawin ko po ang lahat para makita ang ngiti ninyo. Diba sinabi ko sa'yo na dahan-dahan lang? Ate Juan. Sumasakit po ng konti ang sugat ko. Baka nahila ko po. Pwede po ba ninyo akong tulungang pumunta sa banyo para alagaan ito? Masyado ka pang bata para sa mga mind games at pagpapakaawa sa akin. Masyado ka pang bata para sa mga laro ng awa at isipan mo. Sige, makikinig ako sa'yo, ate. Parami ng parami ang mga trick ng batang ito. Anong problema? Ikaw na makulit, sinusubukan mo akong paawain at pagsisihan? Natutunan ko lahat yan sa'yo, ate. Talaga? Tingnan natin kung gaano kalaki ang natutunan mo. Naghirap ako para sa pamilya Xiao sa lahat ng mga taon na ito at may kapal sila ng mukha na tanggalin ako bilang pansamantalang pinuno ng angkan sa pamamagitan lang ng text. Wala man lang silang hiya na harapin ako. Ako? Mga walang utang na loob na mga lobo ng pamilya Xiao, bulag na bulag sila. Paano nila hinayaang si Xiaoran na talunan ang mamuno? Ano ba ang tingin nila sa ang mga walang utang na lobo mula sa pamilya Xiao ay lubos na bulag? Paanong pinayagan nila ang talunan na si Xiaoran na mamuno? Ano ba ang tingin nila sa akin? Kuya Rui, nandito na ang mga bisitang inimbita mo. Papasukin ninyo sila. Buti na lang may iningatan akong trump card. Naubos ko na ang kalahati ng yaman ng pamilya Xiao. Ngayon may kapital pa ako para ibalik ang sitwasyon.
Nagagalak po ako na kayo apat na matatanda ay dumalo. Talaga pong Tigilan mo na ang mga formalidad. Diretsuhin mo na. Elder Liu, prangka at walang preno. Joshua, hindi ka kasali dito. Lumabas ka. Bata, tigilan mo na ang pag-ikot-ikot. Ano ba talaga ang gusto mo sa amin, apat na matatanda? Kayo apat ay ang mga protector elders ng God's Alliance. Marami kayong koneksyon sa lahat ng dako. Sigurado akong alam na alam ninyo ang mga alitan namin ni Li Huan. Alam namin. Diretsuhin mo na. Sige, magsasalita ako ng diretsahan. Malapit na ang eleksyon para sa bagong pinuno ng God's Alliance. Alam ko na ang posisyon ng pinuno ay pinagpapasyahan ng boto ninyo apat at ng kasalukuyang pinuno bawat termino. Huwag mong sabihin na gusto mong maging pinuno ng Alliance. Sino ba ako para magkaroon ng ganyang kwalifikasyon? Sana lang sa pagkakataong ito, huwag ninyong iboto si Li Huan. Tulungan ninyo akong ibagsak siya sa posisyon na iyon. Kung sino ang magiging bagong pinuno, kayo apat ang magpapasya. Ako, si Xiaorui, ay hindi makikialam kahit kaunti. Kung sino ang magiging bagong pinuno ng alyansa, nasa inyong apat ang desisyon. Ako, si Xiaorui, ay hindi makikialam kahit kaunti. Ano ang mapapala mo sa pagbagsak kay Li Huan? Titigil na ako sa pag-ikot-ikot. Alam na alam ko na kung mananatili siya sa kapangyarihan, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang aking buhay. Kaya wala akong choice kundi gawin ang mapanganib na sugal na ito. At saka, ang kahihiyang ginawa niya sa akin, paghihigantihan ko siya ng 1,000 beses, paluhurin ko siya at magmamakaawa, pagsisisihan niya na isinilang siya. Nanaginip ka ba? Anong dahilan namin para gawin ito para sa iyo? Anong mapapala namin? Kahit hindi na ako ang pansamantalang pinuno ng angkan, ako ang may hawak ng karamihan ng yaman at resources ng pamilya Xiao na naipon sa loob ng maraming taon. Hanggat handa kayong apat na tulungan ako, ibibigay ko sa inyo ang lahat. Pangako, hindi kayo mabibigo. Sige. Perpekto. Nagpapasalamat ako sa inyong apat na elder. May mga kailangan pa akong asikasuhin at ihanda. Paumanhin na, magpakasaya kayo. Gino, kamusta ang nangyari? Tapos na. Kailangan kong ibigay ang lahat ng aking naipon sa mga nakaraang taon. Pero basta maibaba ko siya, sulit ang halaga. Tanga. Si Xiaorui ay talagang nakakahabag na tanga. Hindi niya alam na ang pinuno ng alyansa ang may huling boto ng pagveto. Tama. Hanggat tumanggi si Li Huan na bumaba, kahit lahat tayo ay sumalungat sa kanya, siya pa rin ang pinuno ng alyansa. Tama. Hanggat tumatanggi si Li Huan na bumaba sa pwesto kahit lahat tayo ay tumutol sa kanya, siya pa rin ang leader ng alyansa. At nangangarap pa siyang pahirapan si Li Huan. Wala siyang alam na si Li Huan ang nagpatayo ng alyansa ng mga Diyos kung ano ito ngayon, hindi ang kabaligtaran. Inuuna ang hindi dapat, katawa-tawa. Pero paborito sa atin, makakakuha tayo ng malaking pera kay Xiaorui. Kapag ginamit ng leader ng alyansa ang kanyang veto power para patatagin ang sitwasyon, kailangan din niyang bayaran kaming apat na elder na tagapagtanggol. 2 ibon sa isang bato. Ang galing! Leader ng alyansa. Bakit siya nandito? Sino sa inyo ang nagdala sa kanya? Hindi ba ninyo alam ang mga patakaran? Leader ng alyansa, pakiusap. Patahimikin po ninyo ang inyong galit. Si Xiaorui na ito ay isang bagong nasasakupan na aking tinanggap. Ayon sa patakaran, ang pagdala sa kanya dito para makakuha ng karanasan ay hindi naman dapat problema. Tama ba? Dahil sinabi ni Elder Liu, okay lang. Isa lang naman siyang alipores, wala lang yon. Li Huan, huwag kang maglakas loob na maging mayabang. Ngayon ang araw ng iyong pagbagsak. Ang iyong tao ay napakaingay. Ang kanyang mga salita ba ay iyong kalooban din?
Ito ang sama-samang kalooban ng kaming apat na elder. Nandito kami para hingin na bumaba ka sa pwesto. Ngayon. Hindi ko inaasahan na kayong apat na matatanda ay may ganyang intensyon. Talaga ninyo akong nagulat ng bahagya. Kaya natatakot ka na sa wakas, huli na ang lahat. Ikaw? Ate Juan. Pasensya na, Ate Juan. May mga inasikaso lang ako kaya na-late ako. Okay lang. Apat na matatanda, hanggat patuloy ninyong sinusuportahan si Ate Juan bilang pinuno ng alyansa, ako, si Xiaoran, ay handang ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Xiao at lahat ng kita nito para hatiin sa inyong apat. Xiaoran, ang tanga-tanga mo talaga. Kawawa ka, naubos ko na ang kaban ng pamilya Xiao. Ang mga pangako mo ay walang kabuluhan. Ano ang maipagmamalaki mo laban sa akin? Ang inaalok ko ay 10, 100 beses na mas malaki kaysa sa mga basura mong walang halaga. Kahit wala na ang yaman ng pamilya, mayroon pa rin ang pamilya Xiao ng mga negosyo, lupa at shares. Ibebenta at isasangla ko lahat ng meron ako. Kahit na masira ako at isuko ang lahat, hindi ko hahayaang maapi si Ate Juan. Xiaoran, nababaliw ka na ba? Ang pagbibigay ng ari-arian ng pamilya, hindi ka hahayaan ng angkan na makaligtas dito. Mawawala rin sa iyo ang posisyon mo bilang pinuno ng angkan. Wala akong pakialam. Hanggat mapoprotektahan ko si Ate Juan, walang kabuluhan ang isang posisyon bilang pinuno ng angkan. Ibibigay ko pa ang buhay ko para sa kanya. Xiaoran, huwag kang mag-alala. Hindi pa nagsisimula ang botohan. Walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nga nagsisimula ang botohan. Wala pang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Li Juan, nagpapanggap ka pa rin kahit nasa bingit ka na ng kamatayan. Ngayon, 4 na nakatatanda ang sumusuporta sa akin. 4 na boto laban sa isa. Kahit iboto mo ang sarili mo, talo ka pa rin. Tiyak na magbibitiw ka ngayon. Tigilan mo na ang walang saysay na paglaban. Sino ang nagsabing iboboto ko ang sarili ko? Kung hindi mo iboboto ang sarili mo, iboboto mo ba ako? Umiwas ako. At kasabay nito, isinusuko ko na rin ang huling veto power ng pinuno ng alyansa. Pagod na akong maging pinuno ng alyansa na ito. Li Juan, ikaw mismo ang may gusto nito. Tingnan natin ngayon kung sino talaga ang may gusto nito. Opisyal na nagsisimula ang halalan para sa bagong pinuno ng God's Alliance. Unang boto, ako, Li Juan, umiwas. Sino man ang gustong makuha ang token ng pinuno ng alyansa, pwede niyang kunin. Li Juan, akala ko nagpapanggap ka lang. Hindi ko inaasahan na ganito ka katanga. Walang pag-asa. Kailangan mong bumaba ngayon. Tingnan natin. Bumaba ka na. Tingnan natin yan. Walang saysay yan. Sa tingin mo ba iboboto ka ng 4 na matatanda? Nagkakaisa kaming inirekomenda na si Li Juan ay manatili bilang pinuno ng alyansa ng mga Diyos. Anong sabi mo? Tama ba ang narinig ko? Elder Liu, alam mo ba ang sinasabi mo? Sigurado ako sa sinasabi ko. Ang posisyon ng pinuno ng alyansa ay para lamang kay Jing Li Juan. Bakit? Binigyan ko kayo ng maraming pera at resources. Bakit ninyo ako pinagtataksilan? Kawalang galang. Tapat lamang kami sa alyansa ng mga Diyos at sa aming pinuno. Gusto lang naming kumita sa dalawang panig. Kinuha ang pera ni Xiao Rui habang sumisipsip sa akin para patunayan ang inyong katapatan. Kayong mga matatanda ay talagang walang hiyang sakim. Pinuno, naging hangal po ako sandali. Maawa po kayo sa amin. Pinuno. Maaaring tiisin ang kasakiman. Pero ang kasakimang ito ay may kapalit. Ibalik ang lahat ng pera at resources mula kay Xiao Rui kay Xiaoran. Walang exception. Bukod pa rito, bawat isa sa inyo ay mapaparusahan sa pamamagitan ng pag-donate ng 10 bilyong piso sa mga bulubunduking lugar. May pagtutol ba? Walang pagtutol po. Wala po talaga. Aasikasuhin ko po ito agad. Imposible. Hindi ito ang dapat na mangyari. Imposible. Hindi ito ang dapat. Nagtataka ka ba kung bakit mas gugustuhin pa nilang mawala lahat kaysa ako'y alisin sa poder? Bakit? Ano bang meron ka? Simple lang, kung wala ako, walang kwenta ang God's Alliance. Pero kahit walang God's Alliance, ako pa rin ang Supreme Ruler. Tapos na. Talo na ako. Wala na akong natira.
Sinong nagsabing wala ka nang natira? Ano pa bang meron ako? Meron ka pang sentensyang pagkabilanggo. Ninakaw mo ang napakaraming pera ng pamilya Xiao. Akala mo ba makakalayo ka ng walang parusa? Hindi ba pumayag na silang ibalik ang lahat ng pera? Ang perang ibinalik nila ay mga ninakaw na nabawi. Ang pagkabilanggo mo ay parusa sa krimen. Dalawang magkaibang bagay ito, naiintindihan mo? Kayo apat, kalad ka rin ninyo siya para sumuko at magtapat ng buong detalye. At kung mabigo kayo, pananagutan ninyo ito. Opo, pinuno. Ngayon na. Li Juan, pagsisisihan mo ito, bitawan mo ako. Lumayo ka. Hoy. Galaw! Ate Juan, pumunta ako para tulungan ka pero sa huli, ikaw pala ang tumulong sa akin. Lalo na sa perang ibinalik ni Xiaorui, sobra pa para sa 10 habang buhay. Sige, mananatili ako at tutulungan ka sa 10 habang buhay. Ate Juan, sisiguraduhin kong magiging mabuti na ako mula ngayon. Para panatilihin mo ako ng 10,000 taon.